Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, ika-1 ng Agosto taong 2025. Bagyong Emong, huling namataan sa silangang China, may bilis na 55 kilometers per hour at pagbugso ng 65 kilometers per hour. Wala itong direktang epekto sa bansa ngunit hinihila nito ang hanging habagat sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Bagyong Krosa, huling namataan sa Japan, may bilis na 70 kilometers per hour at pagbugso ng 90 kilometers per hour. Posibleng maglandfall sa Japan sa loob ng 24 na oras. Pinapaalalahanan po namin ang ating mga kababayan sa Japan na maging alerto. LPA, minomonitor natin ang isang LPA sa paligid ng bansa. Inaasahang magiging ganap na bagyo sa mga susunod na oras at posibleng pangala ng Fabian kung ito ay mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, hindi pa ito umaabot sa kategorya ng Tropical Depression, ngunit malapit na. Apektado nito ang Hilagang Luzon, Babuyan Group of Islands, at Batanes dahil sa paghila nito ng hanging habagat. Inaasahang lalabas din ito ng PAR sa mga susunod na oras. Huwag po kayong mag-alala dahil ang pangunahing epekto nito ay ang pagpapalakas ng hanging habagat. LPA, may mataas na tsansang pumasok sa PAR sa mga susunod na araw. Posibleng magdulot ito ng pag-ulan. Pinapaalalahanan po namin ang ating mga kababayan sa Mindanao na maging alerto sa pagpasok nito dahil magdadala ito ng maulap na kalangitan at pag-ulan. Kung ito ay magiging ganap na bagyo, posible itong tumawid sa bansa. Inaasahan natin ang pagtawid ng mga bagyo ngayong Agosto. Iba pang potensyal na bagyo, patuloy naming minomonitor ang iba pang potensyal na bagyo. Wala pa itong direktang epekto o posibilidad na pumasok sa PAR sa ngayon, ngunit patuloy ang aming pagmomonitor upang makapagbigay ng babala sa parating na kalamidad. Maging alerto at updated sa mga bagong ulat ng panahon. Maghanda bago pa man dumating ang kalamidad. Narito po ang ulat ng lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas ngayong araw. Luzon. Dahil sa patuloy na paghila ng mga bagyo sa hanging habagat, ang kanlurang bahagi ng Luzon ang apektado. Asahan ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa mga lugar na ito, Batanes, Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, at Bataan. Ang nalalabing bahagi ng Luzon, partikular na ang Tugigaraw, Bicol Region, at Mimaropa, ay inaasahang magkakaroon ng maaliwalas na panahon. Mag-ingat po sa posibleng init dahil sa mataas na temperatura. Visayas, dahil sa epekto ng hanging habagat, inaasahang maaliwalas ang panahon sa Visayas. Samantala, sa mga susunod na araw, posible ang maulap na kalangitan at pag-ulan dahil sa inaasahang pagpasok ng LPA mula sa silangang bahagi ng Mindanao. Mindanao, dahil sa paghina ng epekto ng habagat, inaasahan ng maaliwalas na panahon sa Mindanao. Ngunit manatiling alerto dahil ang panahon ay maaaring magbago anumang oras. Palawan, inaasahan ng maaliwalas na panahon sa Palawan dahil sa paghina ng hanging habagat mula sa kanlurang bahagi ng bansa. Lagay ng karagatan. Wala pong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng bansa. Ngunit mag-ingat po ang mga nais pumalaot sa kanlurang at Hilagang Luzon dahil sa inaasahang rough sea conditions dahil sa LPA na posibleng maging tropical depression sa mga susunod na oras. Ang nalalabing seaboard ay inaasahang magkakaroon ng moderate to rough na kondisyon. Mag-ingat po ang mga may maliliit na sasakyang pandagat. Manatiling alerto at updated sa mga bagong ulat ng panahon. Mag-ingat po kayo. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Tingnan na po natin kung ilan nga ba ang ating inaasahang bagyo sa buwan ng Agosto. So, base po sa ating historical data, aabot po hanggang 2 hanggang 3 bagyo ang pwede po nating asahan sa buwan po ng Agosto. At kung may mabuumang bagyo, ay papangalanan po natin itong Fabian, Goryeo, at Juaning. Ito naman po makikita natin sa track chart na ito. Ito po yung mga usual na dinadaanan ng mga bagyo na nabubuo ngayong buwan ng Agosto. So meron po tayong 4 na senaryo. 2 senaryo po dyan. Kung mabuo po siya sa silangan ng Visayas, ay tatahakin niya po ang northwestward motion papunta po sa may extreme northern at sa northern Luzon. So ito po yung mga bagyo na mas posible pong maglandfall sa ating kalupaan. So
Third scenario po natin, kung mabuo po siya dito po sa may silangan ng Central Luzon, ay posible pong tahakin niya ang northwestward motion diretso po papunta sa may Taiwan or sa South China area. So ito po mga bagyo na ito, hindi naman nating inaasahan no, na may direktang epekto sa ating bansa. Ngunit ito rin po yung mga bagyo na posibleng humila sa habagat. Lastly po, yung last scenario natin na usual na nangyayari sa Agosto, ay kung mabuo po yung bagyo sa may hilangan or hilagang silangan ng ating bansa, ay posible po niyang tahakin ang westward tapos pa northward motion papunta po sa may Japan or may Ryukyu Island area. So ito po yung aasahan natin or guide natin para matrack po natin kung saan nga ba papunta yung mga bagyo natin. Pupunta naman po tayo sa ating latest na satellite imagery ngayong. So kung mapapansin po natin, meron po tayong mga makakapal na kaulapan dyan po sa may hilagang silangang bahagi ng extreme northern Luzon. At ito nga po ay isang low pressure area na dineklara natin kaninang umaga. So ngayon, nasa labas pa po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, ngunit mataas po ang tsansa nito na mag-develop bilang isang bagyo at hindi naman natin ito nakikitaan ng direktang epekto sa ating bansa. Ngunit posible pa rin po itong pumasok sa ating far and then lalabas pa rin po agad. At itong low pressure area na to, ito po yung ating nakita or na-forecast nung Tuesday, no? At nakita natin sa ating PC Threat Potential Forecast. Meron din po tayong binabantayan, no, na parang mga cloud clusters po sa silangan po ng Mindanao at patuloy po rin po natin itong minomonitor sa posibilidad po na ito'y maging bagyo. Para naman po sa kalupaan ng Pilipinas, pansin po natin na concentrated po yung ating mga kaulapan dito sa may central at northern Luzon area. Dahil pa rin po yan sa patuloy na umiiral na southwest monsoon. At ito pong southwest monsoon, no, ay humihina na po ng gradually over the coming days. At para naman po sa ating forecast or tayaan natin ay mas magiging malinaw po, mas maliwalas yung ating mga weather conditions dito sa northern Luzon over the weekend. Pero sa ngayon nga po hanggang bukas, ay asahan pa rin po natin ang makulimlim na panahon dito po sa may areas ng Central Luzon at uulanin pa rin po ng pabugso-bugso ang mga areas natin dyan sa northern Luzon. Specifically, dito po sa may Ilocos Norte, sa may Batanes at Babuyan Islands and even po sa mga bulubunduking lugar natin dahil po yan sa tinatawag natin na orographic shifting or kung umangat po yung ating hangin doon po sa mountainous areas ay napupwersa pong mabuo yung ating mga kaulapan na nagdadala ng mga pag-ulan. Para naman po sa Metro Manila, sa may nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at sa Mindanao, pansin po natin, wala po tayong masyadong mga kaulapan. So meaning po niyan ay meron po tayong maganda or maaraw na panahon ngayong hapon hanggang bukas po. So dito po ay asahan po natin, yun nga po, improving weather conditions. So kung may plano po tayong gumala over the weekend, lalong-lalo na po dito sa may Bisayaan at Mindanao ay posible po natin itong ituloy at dahil po ay improving na nga po ang ating weather conditions dito. Pero hindi pa rin po natin inaalis yung tsansa ng pagbuo ng isolated or mga localized thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at sa gabi. Kaya magdala pa rin po tayo ng mga pananggalang sa ulan at sa matinding sikat ng araw. Ito naman po ang ating inaasahan na potential na maging bagyo sa susunod na linggo. So meron po tayong nakita na potential na maging bagyo na pwede pong mabuo sa may Pacific Ocean at ito'y kikilos patungo po sa may Philippine Sea. Patuloy pa rin po natin itong minomonitor kung meron nga pong mabubuo o magde-develop next week. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay lulubog mamayang 6:26 p.m. at sisikat naman po ng 5:39 p.m.